Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ito, si Bato. Si Bato, parang ang labas sinisisi kay PBBM kung bakit nabuwag itong unit team. Sinisisi sa House of Representatives bakit nasira itong tandem made in heaven noong 2022. Kikita nyo yan, ka-coffee? Headline ng Politico. Budol ang unit team. Bakit kasi nasira yan? Di ba kagagawan yung mga DDS yan? Kagagawan nyo ng mga supporters ni Duterte? Bato de la Rosa laments broken Marcos-Duterte alliance amid impeachment moves versus VP. Actually, matatawa ka dito sa impeachment complaint, no? Kasi gumugulong na yan eh. Dalawa na nag-file siya sa House of Representatives eh. Meron pa nga daw pangatlo eh, no? Ang sabi ni Roque, may nabasa ako, may article si Roque. Ang sinasabi ni Roque, siya daw nagsulat ng tatlo ba yun? Tatlo o dalawang impeachment complaints nung siya po ay mambabatas pa. At ang sinasabi niya, yung mga grounds daw po ng impeachment complaints laban kay Sara Duterte ngayon, wala daw pong substance. Hindi ko alam kung nabasa niya ng buo eh. Yung mga impeachment complaints, wala daw substance. Kinukumpara niya sa sarili niya kasi nagsulat daw siya. Pinapalabas siya, nung nagsulat siya may substance. Ngayon, yung mga sinulat na impeachment complaints, walang substance. Alam mo kung bakit? Sabi niya, ang ground daw doon sa impeachment na yon ay ang hindi daw po pagdalo ni Sara Duterte sa hearing ng House of Representatives. Ala, yun ba yun? Parang hindi naman yun yung main argument. Di ba yung main argument doon ay ang pagwawaldas sa confidential funds? Hindi niya sinabi yan sa article niya. Siyempre, yung mga believers ni Roque, maniniwala, oo nga, walang grounds yung final na impeachment complaint. Kasi attendance lang ang pinag-uusapan. Dahil sa hindi pagbibigay ng komento ni Sara Duterte, dahil sa hindi niya pagdalo sa investigasyon. Yun lang ang sinasabi ni Roque sa kanyang article na walang grounds. Pero hindi niya na may mention yung mga COA findings na sinasabi na illegal ang pagwaldas ng confidential funds. Yung pag-amin ng mga opisyales dyan sa Department of Education na sinusuhulan sila, hindi niya minention yan. Hindi ba mga grounds yan ng betrayal of public trust? Na isang ground para matanggal o ma-impeach ang isang impeachable position gaya ng Vice President. Anyway, narrative nila yan. Balik tayo dito kay Bato. Parang nangihinayang siya, nasira daw kasi yung unit team. Hindi nila nare-realize na malaki yung kagagawan nila kung bakit nasira yung unit team. Kayo nagsimula niyan eh. Senator Ronald Bato de la Rosa has described the unit team as a scam. Wow, isa daw pong scam ang unit team. Following the falling out between President Marcos and Vice President Sara Duterte. Baka si Sara ang naging scam dyan. Huwag na idamay si PBBM dyan. Paano naging scam si PBBM dyan? And kung scam man yung unit team na yan, abay may pananagutan ka rin dyan. Senator Bato. Parang si Roque yan eh. Nabudol daw at nagkamali siya, nabudol siya. E di may pananagutan ka. I-endorse mo yung unit team eh. E di parang niloko mo rin yung taong bayan. E di in-scam mo rin yung taong bayan. Karoon din sa sinasabi ni Bato de la Rosa. Kung tingin niya mukhang scam yan, aba may responsibilidad ka dyan. Dahil in-endorse mo rin yung unit team eh. E di niloko mo rin ng taong bayan, di ba? Singilin ka rin ng taong bayan. De la Rosa described the once formidable alliance in unsavory terms in response to the House of Representatives impeachment complaint against Duterte after the lower chamber investigated her alleged misuse of confidential funds. Alam mo, pansinin ninyo ka-coffee, yung mga remarks nila, may pagka bumabait ng konti at hinihikayat ang taong bayan na wag suportahan yung impeachment complaints. Kasi si PBBM ayaw niya, di ba? Iglesia ni Cristo ayaw niya. Pero ang House, responsibilidad nila dinggin yan. So parang ang argument nila ngayon, sa nababasa ko lang ha, palabasin natin na yung impeachment complaint na yan hindi dapat matuloy. Na yung impeachment complaint na yan, masama yan at makakasira sa governance, sa pamumuno. Alam mo kung bakit nila ginagawa yan? Kasi dihado si Sara dyan. At once na ma-impeach si Sara, hindi na sila makakatakbo. Hindi na siya makakatakbo sa 2028. O sino pa yung panlaban nila sa pagka-presidente come 2028? Wala na silang pambato. E dihado sila dyan. Kaya yan ang ano nila eh.
Yan ang tinatrabaho nila ngayon eh. Huwag matuloy. Kasi pag natuloy yan, dihado sila dyan. May pinapalabas pa sila na posible makalusot yan sa House of Representatives, makakuha ng enough votes, pero pagdating daw ng Senado, hindi raw lulusot yan. Bakit yung budget ni Sara? Kala ko ba maraming kakampi dyan si Sara? Bakit hindi nila naibalik yung budget ng Office of the Vice President na natili sa 700 million gaya ng inaprubahan o ibinigay ng House of Representatives? Kung maraming kakampi si Sara dyan sa Senado, hindi mo alam yung mga politiko na yan. Pwede mag-iba yan, mag-shift yan. Base sa hearing, base sa kalalabasan ng trial dyan sa House of Representatives sa Senado. Kasi ang impeachment complaint ay preliminarily sa House of Representatives, pero ang hearing niya sa Senado. Sabi di ba to, ang pinanghihinayangan ko lang ang unit team. Yung nagtulungan noon para nating binudol ang taong bayan. Unit team noon, tapos ngayon nagtitirahan. Parang inisahan natin ang taong bayan. Sabi ni Bato. Wait. Tanungin mo yung mga kaalyado mo dyan. Sino ba una yung siniraan? Huwag nyo kakalimutan yan, ka-coffee ha. Tayo nanghihinayang din tayo dahil nasira yung unit team na yan. Yung tandem made in heaven. Nanghihinayang din tayo nasira dyan. Pero kung titingnan ninyo, sino yung major player, bakit nasira yan? Saan ba nagsimula yan? Kay Inday. Yung term yan ng tambaloslos. Yung maisog rally nila. Sunod-sunod yung maisog rally nila. Ano bang gusto ng maisog rally? Patalsikin si PBBM. Sa tingin mo, grupo ni PBBM ang mag-i-initiate ng maisog rally na yan para patalsikin ang sarili niya? Kung di ka ba naman eng-eng, malamang hindi. Mga DDS ang nag-initiate yan na patalsikin si PBBM. Mga DDS ang unang nanira. Tapos sasabihin ngayon ni Bato, nagsisiraan. Aba, nakakalimutan nyo. Kayo yung nagsimula. Kayo yung unang nanira dyan. Huwag nyo kakalimutan yan. Mukhang nagkaka-amnesia kayo dyan ha. Na kayo ang nagsimula niyan. De La Rosa said he is already expecting the House to impeach Duterte and forward articles of impeachment to the Senate, which will have no choice but to convene as an impeachment court and hold a trial for Duterte. Okay, kinakabahan ka ngayon. Kala ko ba hindi makakuha ng enough votes? Bakit kayo kakabahan ngayon? I am expecting for the worst. Magkakaroon talaga ng impeachment. Sabi ni Bato. Narinig niya siguro. Naamoy niya na magpupush through itong impeachment complaint na yan. From the very beginning, nakaplano na ang impeachment na yan. Hindi naman yan mag-iimbestiga kung walang balak na impeachment, sabi ni Bato. Yan na naman kayo. Nahuhuli na naman kayo. From the very beginning daw, nakaplano na yung impeachment na yan. Ganon din ba? From the very beginning, nakaplano na rin, nawawaldasin ang confidential funds? Same din ba yan? Diba? Ang takbo ng hearing na yan, dependent yan sa ginagawang pagresponde, pag-attend ni Sara Duterte sa hearing na yan. Kung may plano, sige kung may plano na impeachment, kagatin natin yung sinasabi ni Bato. Yan talaga yung plano. Sa tingin mo ba, the same yung situation ngayon, kung umattend lang si Sara Duterte sa mga pag-hearing na yan, kung sumagot lang siya ng tama sa hearing na yan, diba? Hindi magiging ganito ang sitwasyon. Pinalalanin nyo ang sitwasyon. Pupunta si Sara sa HOR, babastusin ang mga mambabatas. Si Digong magpapapreskon, babastusin ang mga mambabatas. Parte rin ba ng plano yan? Senator Bato? Kasama din yan sa plano ninyo? Ako, I don't think nakasama sa plano yan. Paano nautusan ang kampo ng House of Representatives na mag-preskon si Digong? Kung parte yan ng plano. Naghahanap lang kayo ng masisisi ngayon. Expected daw yan ni Bato. Alam naman natin na ang impeachment is a political process, not a judicial process. Saka chances are, lalabas talaga ang political color mo. Malamang, mga politiko kayo. At hindi mo na kailangan matago yung political color mo. Dahil from the very beginning, miyembro ka ng partido, PDP laban. Anong kulay yan? E di maka Duterte ka. Ang sinusuportahan mo si Digong, politiko ka eh. Hindi mo pwedeng i-deny yan. Sana hindi ka pumasok sa politics. Not solely applying to Bato de la Rosa ha.
sa iba pang mga politiko. Once na tumakbo ka dyan, politician ka. And politics yung laro nyo. Ano pa sinasabi niya dyan? It is now up to President Marcos if he will do more than just send a message to the lawmakers. Wow! Parang inutusan mo pa si PBBM dyan Na kay Marcos na raw po kung may gagawin pa siyang extra effort maliban doon sa pagsisend ng message sa mga babatas. Yung nag-leak na message. Wow! Nag-utos pa kayo dyan Maghintay kayo. Kung anong direction dyan. Kung anong nag-change ba ng opinion si PBBM. Maghintay kayo. Huwag kayo mag-utos. Nagpaparinig pa no? Nasa presidente na lang yan, etc. Para pag na-impeach si Sara, ang sisi kay PBBM, ang style ninyo, oo. Under the leadership of his cousin, Speaker Martin Romualdez, to junk Duterte's impeachment complaints, De La Rosa said, wow! Basta-basta gano'n na lang yun? Ibasura yung impeachment complaint na yan? Dahil nanganganib kayo dyan? Words must be compensated with action. Dapat hindi lang hanggang text. Dapat may action talaga para hindi naman natin nasabing lip service yung text na yan, De La Rosa said. Ang kapal ba to dito Words must be compensated with action. Samahan daw po ng action yung text message na yan ni PBBM. So hindi pala sapat kay Bato na nag-text si PBBM sa mga mababatas na wag na ituloy ang impeachment complaint na yan. Samahan daw po yan ng aksyon ng presidente. Aba? Ang dali mag-utos Si Bato ilang beses nang pumalpak yan. Kaya marami na rin din naniniwala dyan Ginawa na kay Kibuloy. Kakampi ni Kibuloy yan Ano ginawa niya kay General Torre? Umalis na kayo dyan. Diyan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Wala yan dyan. Umalis na kayo dyan. Kung pinaniwalaan siya ni Torre, nahuli ba yan si Kibuloy? Dami ng palpak ni Bato dyan Good luck. Huwag na kayo mag-utos. Gawin ninyo yung tama. Kung aakyat sa inyo dyan sa Senado, gawin ninyo yung hearing ng tama. Sabi nyo, you have the enough number, di ba? Para mabasura yung impeachment complaint dyan sa Senado. Di gawin ninyo. Di ba? Yun lang tama Hayaan ninyo ang HOR na magsagawa ng preliminary investigation, isulat yung articles of impeachment, and pag nadala na yan dyan sa Senado, kayo naman mag-hearing yan Pero dapat fair siya. Pero nag-disclaimer na si Bato, lalabas talaga ang political color mo. Once na tumakbo na yan, yung hearing na yan sa Senado, wala tayong magagawa dyan. Pero dapat fair ka din. Dahil hindi ka lang naman pasahod ng mga Duterte. Pasahod ka ng taong bayan. Dapat patas ka. Once na umusad na yung impeachment complaint na yan, dapat patas ka. Ang decision mo based on merit ng mga dokumento. Based on merit sa mga pinipresentang ebidensya. Hindi dahil baka Duterte ka, abay boboto ka na pabor sa mga Duterte. Hindi ganoon. Hindi mga Duterte ang boss mo. Pero nagdi-disclaimer na si Bato, nalalabas daw ang political color. Walang problema. Walang problema kung lumabas ang political color mo dyan. But ang decision mo, dapat may batayan. Hindi ka pwede basta nagdi-decision dahil pabor ako sa mga Duterte, go, I will vote against the impeachment. Hindi ganoon. Tingnan mo yung merit ng mga ebidensya. Yung usad ng investigasyon kung sa tingin mo dapat matanggal sa gobyerno itong si Sara. Di ba? Pasahod ka ng taong bayan Senador ka ng Pilipinas, di ka lang naman senador ng Davao Maintindihan mo pa kung House of Representatives ka O kung miyembro ka ng House of Representatives kasi kinakatawan mo yung isang distrito lamang. Ito, senador ka pangkabuuhan yan. Dapat alam ni Senator Bato yan. O siya, sige, ano sa tingin ninyo ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, pasuyin na lang ka-coffee, like and follow sa Facebook. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. Nandiyan sa baba. Hit nyo na rin yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. Siya, kayo magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.